Hinod to Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Pakituplok yung matang budlat ni Palaka ni Mal. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KUJC, mga tutubo saan man panig ng Pilipinas. Ngayon ay araw ng Sabado. Mainit pa rin ang usapin patungkol po sa eleksyon 2025 na kung saan puro daya ang resulta. Mataplok po guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ay upload video na naman para ho sa mga bagong salta po sa Bisdak Pilipinas. Baka naman pwedeng pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa lahat ng mga isyo sa lipunan sa bansang pinamunuan ng nakangiwi ang panga. Patablog guys. Abo, siyempre sumali rin po sa diskusyon at sa mga Pilipino na gusto po nilang marinig ang kanilang mga boses. Abo, mag-comment po dyan sa comment section. Baka ikaw na po ang maunang mabasa sa susunod na upload video po natin. At sa mga gusto pong magpakulay, pakulay na lang ho. Kagaya ho nito at maraming salamat po sa mga nagpa-super thanks. Mabuhay po kayo. Maraming salamat Minda Makasling sa inyong pa-super thanks. Maraming salamat, 2 bisis eh. Thank you so much, Ma'am Minda Makasling. Ayan. At magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Ripley, magandang tanghali sa inyo. At ayon kay Noel, dabi si Noel. Sabi ni Noel, good evening Bisdak. Shout out from Parang, Maguindanao del Norte. Sad kami kasi tatlo lang ang pumasok sa binoto ng aking pamilya. Sa Duterte 10, sayang matatalino pa naman sila. May malasakit sa mamayang Pilipino at sa bayan. Oo nga ho, alam ko po yung Maguindanao, vote street talaga, black voting kayo eh. Kaya nga umaray dyan si Panfilo Lacson eh. Grabe, talagang tinambakan daw talaga sila. Umamin eh, di ba? Yan po yung content natin kagabi. Sabi ni Ma'am Shalos, gulat daw siya, akala live. Ano to ma'am? Video. Upload video ma'am. Bira kasi pag nag-live tayo, puro utal-utal eh. No? At ginugorgor ni Palaka, sinusundan tayo, yawards. Sabi naman ni Abi Mendis, good evening po, Kabisdak. Manual count, please. ASAP po, kumilik. Actually nga, sila ni Atty. Torion, may press ko na sila kagahapon, di ba? Talagang mag-manual recount po sila, desidido po sila, no? At ang sabi naman ni Nainas Mad, shout out from Holo, ikulong daw si Disaba. Kukulong talaga yan, balik kulungan, di ba? Null and void yung decision na siya po ay acquitted. Yari si Disaba dyan. Doon na naman siya mag-duty sa kulungan. Sabi ni Rosario Tanaka, good evening, Mr. Nakakasad naman ang resulta ng botohan. Sad mo lang, buwisit pa. Sabi ni Maminda Makasling, manual recount, sure panalo halos lahat ng pinipilaban. God save the Philippines naman. Shoutout, gwapa lagi ako. Sabi naman ni Lorna Sarmiento, sana mahabol po natin mga boto namin, manual recount, at maging senador, si Senate President, si Marcolita, like Miriam de Pizor Santiago, sabi po ni Lorna Sarmiento. Ayan po.
yung mga ilang nagkomento kagabi sa ating live. Marami po kayong nagkomento, marami, libo-libo eh. Pero ganun pa man, ganun talaga po ang buhay eh. Kailangan lang lumaban, wag lang sumuko. Tuloy lang. Kung ang tingin po ng PDP laban ay nadaya at kayo po'y tingin po nating lahat nadaya, ay marapat lamang na mag-recount, manual recount, request po ng PDP. At tayo naman po na bumoto na alam natin ay dinaya, sumuporta po tayo sa PDP. Yun lang naman po para magkaroon ng kredibilidad itong mga uupong senador sa katapos lang nahalalan. Para naman po sa 2028 guys, sigurado na po ang eleksyon na walang dayaan. Kaya patoplog sa mga gusto pong sumali sa ating live, mag-komento. Hindi pala live, upload. Sa ating diskusyon, mag-komento dyan sa inyong mga comment section. Narana, bisda ka na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayong tanghali. Former President Rodrigo Roa Duterte, alam na umano na number 1 si Kuya Bongo sa pagkasenador. Palakpakan! Kuya Bongo gumawa po ng kasaysayan tungkol sa eleksyon sa ating bansa. Ano nga ba itong ginawa na kasaysayan ni Kuya Bongo? Tambalos-los pahiya sa mag-asawang Mayor Losi Torres at Richard Gumis. Dahil itong mag-asawa hindi po nabili ng pira at hindi kumampi sa Team Tambalos-los at hindi rin yan pumirma. At hindi rin yan pumirma po sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Nagwagi po ang mag-asawa sa Richard Gomez, pagiging kongresista, at si Losi Torres, mayor muli. At ang sabi ni Mayor Losi Torres dyan sa Ormoc, money is not everything. Iyak si Lalay. Iyak si Lalay. Oh. At gumawa pa nga ho ng mga samot-saring black propaganda itong mga kalaban ni Guma at Losi Torres nung nakaraang pa-campaign period, di ba? Binanatan sila ni yung confessed drug lord Kerwin, nagiging mayor din, animal, oh. Kasi ayon ni Guma, animal, drama-drama. Mabigat po talaga ang paninindigan ni Richard Gumis. Tingnan mo, pakinggan po muna natin itong talumpati ni Richard Gumis at ni Mayor Losi Torres. Mag-asawa po. Ito po ay yung inaugurasyon, proclamation, no? Proclamation po ito. Pakinggan po natin yung talumpati na mag-asawa. Patoplok, guys. Ang sidlak sa 4 distrito, Congressman Richard Gomez. Una sa tanan, tagan kayo salamat na sa akong family, kang Force and Lucy. Ay, may halak! Katamis! Sana all! Sana all! This was a beautiful election. It was a beautiful campaign. Yun nga si Lucy, this was a beautiful war. No? We had a beautiful plan, and we stuck to that plan. We knew exactly where we were very strong, and we also knew where we were weak. So we maximized every situation. No, nobody failed, and this is the result of having a majority of all our 85 barangays. Pila 74 barangays are 13-0. Grabe, guys, no? 74 barangays, 13-0. Sa ano yata, sa sinasabi niyang 13-0 councilor ba yan? Grabe na yan, 74 barangays, 74, 13-0, awards. Malakas talaga itong mag-asawang Lucy, no? Hindi nabili ni Tambalos-los ito, eh. Tuloy, oh. Tindi, oh. In the district, we will soon be having, hopefully, majority of the mayors will be in the development team soon. No, wa pa na human ang gira sa distrito, pero soon
a majority of the mayors will be from the development team. So, thank you so much sa akong pamilya, sa ODT. So, linawin natin na yung 74-0 doon sa mga barangays, no? 74-0, 74 barangays, 13-0 pala. Sorry 74 barangays, 13-0, pabor sa kay Lucy Torres. Yung problema nila ngayon sa distrito, na lahat ng mayor daw hindi pa pumapabor sa kanila, pero panalo si Guma dito. For being strong, for being opinionated, and thank you so much to Mayor Lucy, who was this campaign, lahi ang iyang utok, no? We had so many sleepless nights thinking of battle plans on how to choreograph the battle. A big part of the success really of this battle was because of the intel work of Mayor Lucy Papangana si Lucy. In fact, this morning, ingon na akong Lucy, lahi man ang atong trabaho no, pag-abot sa kampanya. Kaya ako, ingon ako, basta ako, implementor lang ko ba? But this time, lahi man ang utok nila. Each and every member of the ODT candidates had a technique, had a tactic that we all shared together, and we pulled all these ideas, and this is the result. A wonderful and magnificent victory for Ormoc Development Team. So we will continue to work hard. We will continue to make Ormoc beautiful. We will continue to make Ormoc a better place to live in. Yan si Guma. Okay, thank you so much. Siyempre, Panalo Shine pagka-mayor. Ormoc, Mayor Lucy Torres Gomez. Ay, sorry. Si Guma, panalo sa pagka-kongresista. Ayan. So, na-sweep nila yung sa lokal na di ba mga kandidato, sabi niya 13-0 sa 74 na barangay. Pakinggan natin si Lucy Torres. This was like Richard said, no, this was klaro ang mic? Okay, this was a beautiful war. If there were, karon nga nahuman na, nakahuna-huna na mitanan, no, I realized na my greatest outtake sa kaning nga war is money is not everything. Money is not everything. Sapol si Tambaluslos dito. Kasi pinipilit man nila na makuha itong mag-asawa, di ba? Daming pera nakarang eleksyon, umuulan sa mga buhaya eh. At si Guma, hindi rin pumirma sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Tingnan mo, hindi naman pumirma, nanalo naman lalo, landslide pa. So money, it's not everything. Ibig sabihin, yung hindi lahat nabibili ng pira. Pag may prinsipyo yung isang tao at pagmamahal bilang isang opisyal ng gobyerno at opisyal ng kanilang lugar, mga leader, yung pera, hindi yan iisipin eh. No need na mamili ng boto. Basta yung tao, pag mahal ka, iboboto ka talaga. Kaya saludo ako dito sa mag-asawa, palakpakan po natin. Kumbaga, hindi sila nasilaw sa pira. Hindi sila napsilaw sa pira ni Tambaluslos. Tuloy, Mayor Lucy. Because some people think that their money will be enough to trump all the good work. What I would like to highlight is that relationships matter and that teamwork is very important. So, public office being public trust is really a relationship between the leader and its people. These are your leaders, and even here in the City Hall, we serve the people. And to be able to be effective, we have to nurture relationships. Muna mubalik ta sa matinud-anon, matinabangon, masaligan. Because that is the core of everything. Ikaduha, teamwork. And I am very happy to have been fighting and to keep on fighting alongside such beautiful, courageous, brave warriors, no? Who are not just skilled, who are not just passionate about serving Ormoc City, but are very efficient. So we are all like-minded people, all with one dream, to make Ormoc
the most beautiful place that it can be. Again, on the note of teamwork, we will not be here without the support of the people. This hasn't been an easy elections because what they don't have in performance, unsay wala nila sa agi, ilang agion og panghadlok, pangrakrak, pangguba. But Pananakot. our kapitans are strong. I would like to thank our kapitans nga murag yung kap, murag yung mga bongbong na kung imong banggaon, di man sad matumba mo, bangga man sad. Bungbong kawayan. Nisuway sila og kamang kuot, wa man gyud sad sila kay nakamang og nakuot. And just for context, in 2016, Ito na we yan. had 22 barangays na 13-0. 13-0. Barangay In pala yun. 2019, we had 13 barangays na 13-0. For these elections, out of 85 barangays, we have 74 barangays na 13-0. Ito yun. Barangay pala yun, mga kabisdak. 74 na barangay, nag 13-0, 13 pabor sa kanila. Grabe, 74. Ang dami, no? Ganong katindi, ganon ka-powerful pala itong mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez diyan sa Ormoc. Kaya nung impeachment labang kay Vice President Inday Sara, hindi pumirma si Richard Gomez dahil alam ni Richard Gomez na mahal siya ng mga taga-Ormoc at solid Duterte yung taga-Ormoc, ha? Duterte country yan. Yung taga-Ormoc. At maalala po natin, mga kabisdak, noong sa Quadcom, di ba ho, si Richard Gomez, nag-trending ho yung kanyang pagsagot dyan sa Quadcom dahil dinipinsahan niya yung war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, maganda yung nangyayari sa Ormoc nung naging mayor ako dahil sa war on drugs ni former President Duterte. At binubuli pa nga ho si Aguma ng mga buhaya dyan sa Quadcom. I-play natin kaunti, mga kabisdak, yung video na yon para recap lang po. Ito po yung paninindigan ni Guma. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. Napahiya nga dyan si Barbers. Napahiya dyan sa birada ni Richard Gomez at hindi po matanggap-tanggap ng mga tuwadkom na ngayon natunaw na ho ng tuluyan yung tuwadkom, mga kabisdak. At pagkatapos yan, di ba, nag-trending. Marami po siyang interview. Na-interviewan po siya ng Isiminay. Nanindigan muli siya. Ito, pakinggan natin. Me, I support the president because I clearly saw the program. It was very effective when I was mayor of Ormoc City. You know, before I became mayor and before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. You know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. And Ron, I'm very thankful to this leader, President Duterte, who was able to make the hard calls. He had a clear stand, and I appreciate that most with President Duterte. And despite all the criticisms for fighting drugs, you know, the drug war is still the biggest legacy of former President Duterte. Correct ka dyan, Guma. Dito ho, yung statement na yan, daming nasaktan. Maraming nagalit kay Guma dyan. Lalo na sila tambalustos. Yung mga buhaya sa House of Crocodile Farm. Talagang nasaktan ho sila
sa mga statement ni Guma at paninindigan, yan naman talaga ang totoo. Tama, ang tatak Duterte, war on drugs. Nung hindi naging presidente si Tatay Digong, lahat tayo, mga chihuahua tayo. Alam mo, si Guma pwede ito pang senador sa susunod. Oh. Kung tumakbo siguro siyang senador, malamang senador na si Guma tapos line up sa PDP, grabe. Ang saya siguro no ng Duterte. Siguro ma-Duterte 12 talaga pag si Guma tumakbo sa pagka-senador. Sana sa susunod na eleksyon, total nanindigan mo nitong taong ito, di naman nagpadala sa pera ni Lalay. Kung malakas man si Inday Sara sa susunod sa 2028, ako Guma, tumakbo kang senador. Hinog na hinog ka na Guma. Pang ilang termino na sa pagiging kongresista. At lalo na ngayon, malakas ang Duterte. Malakas si Inday Sara. Aba, huwag mo nang patagalin yan. Sumama ka muli kina Jimmy Bundok, no? Balik muli si Atty. J.B. Hinlo. Ayan, Richard Gomez, Raul Ambino. Ayan, nakaano na sila eh. Nakapwesto na ho sila. Kaya tuloy. Philip Salvador. Andiyan naman, may buto naman. Nasubukan na. Nadaya lang ng Micos Machine Animal eh. Sure win. Sure win talaga itong si Guma para sa akin. Sumali. Atty. Vic Rodriguez muli. Takbo muli. Kasi kailangan kayo ni Inday Sara. Para si Idol Robin, malamang tatakbo po rin yan sa 2028. Para malakas ang Duterte at hanggang dulo hindi matibag-tibag ang PDP ni Tatay Digong. Kaya Kuya Bungo na gumawa ho ng kasaysayan sa history ng Senate election, midterm election. Alam niyo po ba, nasungkit ni Kuya Bungo ang pinakamalaking buto sa kasaysayan diyan sa Senado, sa lahat po ng nananalo. Nasungkit ni Robin Padilla kamakailan pero na-break yung record ni Robin Padilla, na-break ni Kuya Bungo. Ito ho yun eh. Ayan Bad boy is layer. Pero nakakatuwa naman dahil PDP yung talagang gumawa ng history pagdating sa Senate election. Ito, nung kamakailan, si Robin Padilla umabot ng 26,454,562 ang boto. Ngayon naman, PDP muli, Team Duterte, gumawa muli ng kasaysayan. Mantakin mo yan. Umabot ng 121,073 yung boto. Yan po, ito na po ang pinakamalaking boto ng isang senador na nanalo sa Senado. Si Kuya Bungo at paniguradong natutuwa dyan si Tatay Digong dahil ayon po kay Kuya Bungo, alam na daw ni Tatay Digong na number 1 siya. Yan yung dalawa, Robin Padilla, Kuya Bungo, tatak Duterte yan. Kaya pakinggan po muna natin si Kuya Bungo tungkol po sa interview niya, mga kababayan ko, na sinabi niya, alam na daw po ni Tatay Digong na number 1 siya sa pagka-senador. Pero bago po yan, mga kababayan ko, legit po talaga na number 1 si Kuya Bungo. Tingnan nyo po yung upload video niya, guys. Kagahapon yan, 6.2 million views. Siguro ngayon, mga 7 million views na yan. Legit na number 1. Ayan po, may video po yan, guys. Hindi ko lang po mapiplay dahil may copyright music background. Pag i-play natin, baka makapiright tayo. Ito po ginagawa ni Kuya Bungo nung campaign period. No? Sumasakay siya sa mga taxi driver. Nagaganyan, hindi siya nagpapakilala gabi. Pero ito ginawa niya muli kagahapon. At tinanong niya yung driver kung sinong binoto ng driver. Sa Cavite po yan. Sinabi niya, number 1 daw niya, si Kuya Bungo, si Bato. Pero hindi, Duterte 10 lahat ang binoto. Pero sabi ng driver, lamang ang mga kandidato ni Tatay Digong sa mga binoto niya. Wow, mga almost 7 million views, matindi. Legit na number 1, legit na binoto ng taong bayan. Kaya palakpakan po natin si Kuya Bungo.
O, ito yung isa sa mga interview ni Kuya Bongo, mga kababayan ko. Pakinggan po natin, guys. Magandang gabi po sa ating mga kababayan, Sir Henry, Mama Karen, at sa mga kababayan nating nakikinig. Magandang gabi, marahay na gabi, pagmamalim, maayong gabi sa mga Bisaya, sa lahat na nakikinig po. Assalamualaikum. Salamat po sa inyo lahat po. Opo, kasi kami, napatawag kami para i-congratulate sa inyo, makapagbigay din kayo ng mensahe sa ating mga kababayan. Pero pitagan muna pa rin, bago muna ito. Kayo ho ba, Senator Bong pala, ay nagkausap na po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano po ang napag-usapan ninyo? Ano ang naging reaksyon niya nung malamang number 1 po kayo? I'm sure masaya po siya na-relay na po ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, na si Kitty. At I'm sure proud po si former President Duterte sa naging resulta po, no? Lalo-lalo na po sa akin. Alam niyo po, malaki po ang pasasalamat ko kay dating Pangulong Duterte. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako ngayon dito sa public service. Si Tatay Digong po ang aking naging mentor sa pagsiservisyo sa mga kababayan nating Pilipino. Mahigit 2 dekada rin po akong nakasama niya sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At kami po yung bumababa talaga sa tao. Diyan ko po natutunan kung paano po bumaba sa tao. At alam niyo, nung unang panahon, Stop muna tayo, guys, ha. Linawin lang natin kasi na-highlights natin yan sa caption natin, mga kabisdak. Alam na ni Tatay Digong na number 1 si Kuya Bongo sa pagkasenador. So, ang nagparating si Katie Duterte. So, inaanak din ni Kuya Bongo si Katie at panigurado po, masaya si Tatay Digong sa nangyayari. O, ito tuloy po natin, mga kabisdak. Mayor pa siya. Umiikot talaga kami sa buong Davao City, sa bundok. Kami po magkasama. Kaya sanay po tayo sa trabaho. Dahil yun, nung panahon na siyang mayor, ako po'y parating kasama niya at ako yung nagpiprepare kung anong dapat ihanda at ano yung gusto ko. Wala na siyang dapat isipin kung hindi makapagsalita na lang at wala na siyang dapat pag-isipin. At nung naging presidente naman po siya, gano'n naman po ating ginawa. Tumulong po tayo sa kanya. At finally po, doon ko po natutunan ang lahat kung paano po maging isang public servant. Si Tatay Digong po ang aking naging mentor sa serbisyo sa Pilipino. Alam niyo po, nung naging senador ako, wala siyang ibang sinabi. Sabi niya, hindi ako makikialam paano ka maging sa trabaho mo bilang senador. Ang isa lang sinabi niya sa akin, just do what is right. Gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali. Unahin mo yung interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino. Yun lang po pinaalala niya. At yan po ay patuloy kong ginagawa. Kung ano man po yung mga programa na isinusulong ko ngayon, ayan po ay mga pro-poor programs at yan po ang naging inspirasyon ko si Tatay Digong sa public service. Unahin yung taong bayan, lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. At yan po ay patuloy kong gagawin. Ang aking panalo ay panalo rin ni Tatay Digong and nakikiusap po ako sa sambayan ng Pilipino. Pagpatuloy po natin ang pagdarasal sa kanyang kalusugan, kanyang health. He is 80 years old na po. Stop muna tayo doon. Gusto ko po yung word na linyahan ni sinasabi ni Kuya Bongo. Ang aking panalo ay panalo ni Tatay Digong. Ang galing talaga, ang mga ganitong klaseng ugali ba, tumatanaw ng utang na loob. Na, tama naman, hindi naman pwede yan may tanggi na talagang nanalo si Kuya Bongo. Hindi lang si Kuya Bongo, sila Bato, Duterte, because of Duterte. Mga mayor, mga congressman, because of Duterte. Kaya dapat yung mga nanalo, give credit to Tatay Digong na because of Duterte. Kasi nga, yun naman talaga ang totoo. Magpasalamat ka, hindi kagaya kay Ngiwem, animal trinidor pa si Tatay Digong. Saka tumatatak din kay Kuya Bongo yung Malasakit Center. Isa ho siguro yan sa nagbigay ng number 1 spot na si Kuya Bongo dahil merong isang Malasakit Center. Mula noon hanggang ngayon ay nakinabangan ng maraming mahihirap program. That's right. Yun na nga ho yung isa sa mga pinagdebatihan namin ng bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, itong Malasakit Center. Doon kami sa Kumilik nagdidebate, pinagtanggol ko si si Kuya Bongo. Ito po yun.
Because of Malasakit Center, marami po talagang natulungan si Kuya Bungo. Kaya isa po yan na naghahatak kay Kuya Bungo, yung kanyang batas na Malasakit Center. Hindi yan nila may tanggi, mga kabisdak. Po natin, mga kabisdak. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Huwag po tayong tumigil hanggat hindi po siya makauwi dito. At kung ano man pong dapat na pananagutan, sabi naman niya, he's willing to face it, but dito po yun. Meron tayong working judicial system, dapat dito po yun. Ang hirap po mapalayo sa kanya. Marami pong nalulungkot at nangungulila. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Tatay Digong. At aming kapanalunan ng part ng Duterte ay kapanalunan rin po ni Tatay Digong. Siya po ang naging inspirasyon namin sa kalagitnaan ng kampanya. Nawalan po kami ng pinaka-campaign manager namin, yung pinaka-endorser talaga namin. Correct. Siya pa ang nawala, kaya hirap na hirap po kami nung kampanya. Tama dyan, Kuya Bungo. Actually, hindi ba, nag-iisip si Idol Robin Padilla, paano na ho kami? Ano na po ang gagawin namin? Si Tatay Digong, kinidnap ni Bangag. Pinadala sa Netherlands. Ito yung superstar namin Si Tatay Digong kasi, voters magnet Hindi na kailangan ng ayuda. Basta nandyan si Tatay Digong, sa naturang rally, panigurado yung mga tao, puno talaga yan. Kusang darating yung mga Pilipino. Dahil Duterte yan mahal po ng bayan talaga si Tatay Digong. Yun yung alas ng PDP. Pero dinala nila sa Netherlands, pinilayan, pero ganun pa man, tumuloy yung laban. At maganda pa yung kinahinatnan po, mga kababayan ko. Ngunit siya po, si Tatay Digong po ang nagbigay lakas sa amin para matapos yung kampanya. And I'm sure, masaya po siya na yung kanyang mga kandidato, isa po ako doon, Senator Bato, Senator Marcoleta, ay nanalo po na maging senador muli, ako at si Senator Bato. At kayo hindi lang basta nanalo, number one with overwhelming votes. Yes, so ang balita nga po, at nakita naman po natin sa mga partial at unofficial results, the very few hours after ng closing po ng election nung May 12, Senator Bongo, sir, 27 million plus. Grabe. So, ito po ba, anong nararamdaman nyo na kayo po ay nakagarner po, nakalikom, nakakuha po ng ganito karaming boto? 27 At ang ibig sabihin po nito, nako, marami po sa ating mga kababayan, 27 million plus na mga kababayan po natin na Senator Bongo ang nakatingala po sa iyo ngayon at hinihintay po nila kung ano pa po ang inyong maibibigay pa po sa ating bayan. History ito, Senator Bongo, ano ho? Correct. Opo, history po ito. So far, ito po yung pinakamataas na boto na nakuha ng isang senador. No? It's both overwhelming and humbling for me. Overwhelming kasi hindi ko naman po inaasahan na mag-number one this time. Siguro nakikita ng tao yung ginagawa natin, yung tuloy-tuloy nating pagsiservisyo, mapa-election man o wala, ay patuloy tayong magsiservisyo sa kanila. Overwhelming din, first time na talagang sariling sikap rin po ito. Nawalan kami ng biggest endorser namin, Tatay Digong. Ay patuloy pa rin sa kalagitnaan po, nawalan kami ng campaign manager. Pero tuloy-tuloy po kami, talagang uphill climb. At panahon na po na magtrabaho na tayo muli. Yan naman po ang gusto ng tao, no, na makapagtrabaho tayo. At ako po ay nagpapasalamat. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Sa mga kababayan nating nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes, Apari hanggang Kulo. Salamat po sa inyong lahat. Diyan po sa Samar, sa eastern side, sa western side, sa Puerto Princesa. Historic ang pagkapanalo. Tuloy muna natin, mga kabistak ko. Alam niyo po, nakakataba ng puso. Kahit na po doon sa dulo, sa Batanes, number one po ako doon. Pagdating po sa Kalinga, sa Cordillera, doon po sa Nueva Vizcaya, nag-number one din po ako doon. Nakakatuwa naman po na sa isang probinsyano, isang Bisaya na Batanggenyo, na Mindanawan po, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po at hindi ko yan sasayangin. Nakakatuwa po, sobrang overwhelming po ang nararamdaman ko po. Ngayon, overwhelming yung nararamdaman ko. Nakakawala ng pagod. Alam nyo, po kami nitong kampanya ito.
Aha. Ilang oras ang bantulog nyo, Senator, kada araw ng kampanya? Kayod po kami. Kayod po kami ditong kampanyang ito. Sariling sikap. Wala kaming makinarya. Hindi po katulad ng 2019. Nandyan po si Tatay Digong at administration po kami. Lahat tumutulong. Ngayon, yung iba, iniiwasan nga po kami. Walang sumasalubong na sa amin. Pero andyan po ang taong bayan. Nagsalita na po ang taong bayan. Maraming. At saka, ang KOJC din ba, Kuya Bongo, hindi rin po iniwan ang PDP Duterte 10 at ang buong puwersa ng SMNI. Hanggang dulo, tumulong po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi alam ni Pastor, talagang tagilid. Walang makinarya. Dahil nga, lalo na si Tatay Digong, kahit dinala sa Netherlands, yung buong pwersa ng SMNI, KOJC, mula umpisa hanggang dulo, at hanggang ngayon, solid ang suporta sa Duterte. Umikot buong Pilipinas. Kasama na tayo dyan, mga kabisdak. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. Hindi ko sasayangin yan. Pero Sen, ano ang kumagay aasahan din ng taong bayan po sa inyo sa remaining days ng 19th Congress at sa paparating ng 20th Congress? Oo. Trabaho muna, no? Let's buckle down to work. Yun naman po inaasahan sa atin. Trabaho tayo, June 2. Sabi ko nga, sa first week, mag-hearing na kagad ako. Naka-13 hearings na po tayo sa HIA ng ating mga health workers at yung sa PhilHealth. Tutulungan ko rin po ito para sa mga kababayan natin. Sa PhilHealth, hindi ko po kayo titigilan. Sabi ko noon sa inyo, pinakomit ko po kayo, ayusin nyo, magreforma kayo. Ang PhilHealth po, para sa health yan, hindi naman po negosyo yan. Insurance yan na may masasandalan po ang ating mga kababayan. Marami po tayo nakita na pulisiyan nila noon na luma na. Ito pong single period of confinement policy. Yan, nangako silang tanggalin na yon na hindi nila i-cover pag within 90 days. Yung the same na sakit, kalokohan yon. Yung 45 days limit nila, tinanggal na po nila yon. Kalokohan rin po yung 24-hour confinement policy. Kalokohan naman yun, dapat mag-introduce kayo ng bagong mga emergency packages. Marami na silang in-introduce. At ito pong across the board na pag-increase nila sa case rates at saka yung mga top 10 mortality diseases nila sa heart, expand na nila, check up sa mata, check up sa ngipin, isasama na po nila. At marami pang iba. Kanilang pinangako, tututukan ko po. Ngayon, trabaho na tayo sa June 2. At Kuya Bongo, sana, total, nabanggit naman yung PhilHealth, no? Sana, Kuya Bongo, kung napanood nyo po itong live na video namin, content namin, total na pag-usapan naman yung PhilHealth, huwag nyo po rin kalimutan na itanong po sa PhilHealth yung 89.9 billion pesos na inilipat ng gobyernong Marcos sa unprogrammed funds na until now, ano na po ang nangyari? Wala na pong balita. Nasaan kaya yung pera na yon? At sana malaman po ng taong bayan yan. Sipin mo yung 89.9 billion, mga 90 billion po yan eh. Hindi na po nila pinaalam sa mga Pilipino nasan yung pera. Ito nga ho yung sinasabi ni Tatay Digong, malversation yan. Malversation of public funds. Yung ginawa ho ng gobyernong Marcos at dapat may managot 90 billion pesos po. Sana matakil ni Kuya Bongo ngayong pagbukas naman ng sesyon, June 2. Yan, tuloy oh. Anong hearing ninyo sa June 2, Senator Bong? That week, no, maybe June 3, mag-hearing tayo sa Committee on Health. June 3. At yun na po yung resumption po ng aming session sa 19 Congress pa po ito sa kasalukuyang Kongreso sa June 2 hanggang June 11. So, iba naman po yung sa 20th Congress sa mga duly elected naman po ito sa July. I think 4th July of 4th Monday of July po yung session. Pero kayo tuloy-tuloy na, halos wala na rin patid ng inyong pong gagawin pagtatrabaho. Walang pahinga. Opo, para sa akin, dapat walang tulog ang pagsiservisyo. Yun po inaasahan sa atin ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po ang ating pagsiservisyo. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang pinigyan. Ready na daw po ba kayo, sir, sa proclamation bukas? Saturday. Opo. Ready na po ako. Ready na po tayo sa proclamation bukas. na po pala ngayon. Tuloy-tuloy naman po ating pagsiservisyo. In fact, imbis na kakain po ako sa restaurant pagkatapos ng proclamation, mas nanaising kong
balikan muna at puntahan yung nasunugan na hindi natin napuntahan noon. Oh, okay. So, sa halip na kayo ay mag-happy-happy sa isang 5-star hotel, diretso kayo sa mga nasunugan bukas. So alam na po nila, Senator, na pupunta po kayo bukas. Pupuntahan niyo po sila. Opo, unahin ko doon po ako hapunan sa kanila. Merienda. Ayos, Makipag-boodle yung mga fight ako doon. nasunugan dyan. Yan naman po ginawa ko noong 2019. After my proclamation. Diretso kayo. Swerte yung mga nasunugan kasi nandyan si Kuya Bongo, pero hindi biro yung masunugan, ha. Yung ibig sabihin ko, swerte dahil pinuntahan ni Kuya Bongo. Baka ibahin ninyo pagkaintindi, ha. Ganoon talaga si Kuya Bongo, mga sunog, bagyo. Sunog talaga, nauna pa si Kuya Bongo eh. Sa mga bumbero, talagang tumutulong po yan. Noon pa yan. 2019. Dumiretso po ako sa Caloocan sa nasunugan. Inuna ko sila dahil noong panahon ng kampanya, hindi ko sila napuntahan dahil marami pong bawal. Tapos na po ang eleksyon, para makatulong naman po tayo sa ating mga kababayan. So ganun pa rin ang aasahan sa inyo, makikita kayo sa Senado at makikita kayo sa mga lugar kung saan may mga pangangailangan ng ating kababayan. Opo, unang-una, ngayong 19 Congress, as your Senator, I have authored 18 laws, no? I have principally sponsored, I think, 84 laws, and I have co-authored and co-sponsored 190 laws. Wala po akong absent sa Senado. Dahil bisyo ko magservisyo. Perfect attendance. Pilipino. Sen, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan uli, lalo na sa mga nagtiwala sa inyo na 27 milyong mahigit. Maraming salamat po sa suporta at tiwala na binigay niyo po sa akin, mga minamahal kong kababayan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. At nandirito lang po, bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo, mga kababayan kong Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Nandirito lang po ang inyong Senator Kuya Bongo para sa inyo. Muli, maraming salamat po. Alright. Senator Christopher Lawrence Bongo, maraming salamat po at muli, congratulations. Congratulations, Senator. Thank you, sir. Grabe. Historic ang pagkapanalo ni Kuya Bongo. Yan ay dahil kay Tatay Digong. Grabe. 27,121,073. Matindi ho ang numero na ito. Sino kaya yung makapag-break na senatorial candidate sa susunod na eleksyon na malampasan yung boto ni Kuya Bongo na 27,121,000. Guma, takbo ka pagka-senador, line up ka kay Tatay Digong, kay Vice President Inday Sara. Total, Suli Duterte naman talaga si Guma. Ano pang hinintay mo? Kailangan natin yung mga ganyang klaseng kongresista na may paninindigan, may prinsipyo at tunay na pagmamahal lamang sa bayan ang iniisip. Ayan na nga ho mga kababayan ko ang ating pinag-uusapan ngayong tanghali. Kita-kits po muli mamaya alas 8:30 ng gabi. Sa mga bagong salta po sa Bisdak Pilipinas, baka naman ho pwede pa-subscribe, pa-share, no? Papindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated tungkol sa mga isyu sa lipunan. Again, congratulations po kay Kuya Bongo. Historic. Ayan. PDP laban lang yan nagawa. Di pa yan nagawa ni Tambaloslos, Malakas, at si Ngiwim. Di pa nila nagawa yan. Only Duterte. Kaya sa mga gustong sumali sa diskusyon po natin dito sa Bisdak Pilipinas, may comment section po dyan. Pa-comment. Malay natin sa mga susunod natin na video, kayo na po ang mabasa ko dito sa Bisdak Pilipinas. Makialam po, lahat po ng boses ng bayan mahalaga, lalo na po ngayon sa gobyernong nakangiwi ang panga. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang. Ngayon, iba na naman ang ating ipaglalaban. Tapos ng eleksyon, nako, yung impeachment kay Vice President Inday Sara at pagpapauwi kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sana po, bago mag-July or
bago manunumpa si Kuya Bungo at dun si Gobernador Pam, Bari 4, makauwi na po si Tatay Digong. Bangag, pauwi mo na Bangag. M. Again, mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang hapon, no? Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat sa iyo po mamaya muli. Mabuhay po tayo.